Bakit mas napaparami ang kain mo sa buffet? Welcome back to my channel, class. Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, aalamin natin kung bakit kapag nasa buffet tayo, parang biglang nawawala ang salitang busog. Bakit sa bahay isang plato pa lang ay kontento na tayo, pero sa buffet ay parang gusto nating tikman ang halos lahat ng pagkain sa mesa? Totoo bang lumalaki ang tiyan natin? O may nilalaro lang ang ating utak? Tara, alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Peter Parker, 25, 17. Salamat sa suggestion mo. Marami sa atin ang nakaranas na nito. Papasok ka sa buffet na sinasabi sa sarili mo, Professor, tikim-tikim lang ako. Pagkalipas ng 1 oras, 3 plato ng ulam, 2 plato ng dessert, 1 mangkok ng soup, at hindi pa kasama ang ice cream. Pag-uwi, ang lakad mo parang penguin na bagong kumain ng 1 balde ng isda. Pero alam ba ninyo, hindi lang simpleng pagiging matakaw ang dahilan kung bakit mas marami tayong nakakain sa buffet. Sa katunayan, pinag-aralan na ito ng mga psychologists, nutrition experts, at scientists. Lumalabas na maraming factors ang nagtutulungan para lokohin ang ating utak at hikayatin tayong kumain ng higit sa kailangan natin. Unahin natin ang pinaka-obvious na dahilan. Sulitin ang bayad. Kapag alam nating fixed ang presyo ng buffet, automatic na nag-iiba ang mindset natin. Kahit hindi natin namamalayan, iniisip ng utak natin, sayang naman ang binayad kung kaunti lang ang kakainin. Dahil dito, hindi na ang gutom ang sinusunod natin kundi ang presyo ng tiket. Imbes na pakinggan ng tiyan, ang pinapakinggan natin ay ang calculator sa isip. Isipin ninyo, kapag bumili kayo ng 1 regular meal sa fast food, hihinto kayo kapag busog na kayo. Pero sa buffets, minsan iniisip natin, dagdagan ko pa ng shrimp para sulit. Kahit busog na, may 1 pang round. Tapos sasabihin natin, dessert naman, iba naman ang compartment niyan. Ang problema, isa lang talaga ang tiyan natin. Wala itong hiwalay na parking slot para sa cake. Sunod naman ay ang tinatawag na variety effect o variety principle. Kapag paulit-ulit ang kinakain natin, mabilis tayong magsawa. Halimbawa, 10 pirasong pandesal lang ang nasa harap mo. Malamang, hindi mo uubusin yon. Pero paano kung sa buffet ay may fried chicken, roast beef, sushi, pasta, pizza, lechon, seafood, salad, noodles, at iba't ibang dessert? Biglang gusto mong tikman ng lahat. Ganito kasi ang utak natin. Mahilig ito sa bago. Bawat bagong lasa ay nagbibigay ng panibagong excitement. Kaya kahit medyo busog ka na sa fried chicken, kapag nakita mo ang chocolate fountain, sasabihin ng utak mo, uy, iba naman ito. Kaya parang nagkakaroon ng second wind ang appetite. Parang panonood lang ng series. Kung iisang episode ang paulit-ulit mong papanoorin, maboboring ka. Pero kung 10 iba't ibang palabas ang available, gusto mong silipin ang bawat isa. Ganun din ang pagkain sa buffet. May isa pang tawag dito sa science na sensory specific satiety. Medyo mahaba ang pangalan, pero simple lang ang ibig sabihin. Kapag marami ka nang nakain na isang klase ng pagkain, bumababa ang excitement mo rito. Ngunit kapag may bagong lasa, bagong texture o bagong amoy, bumabalik ang gana mo. Kaya pagkatapos mong kumain ng maalat na pagkain, biglang parang may space pa
para sa matamis. Hindi dahil lumaki ang tiyan mo, kundi dahil na-refresh ang interes ng utak mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang visual effect. Pagpasok mo sa buffet, makikita mo agad ang makukulay na pagkain. May usok mula sa bagong lutong ulam at ilaw na nagpapasarap tingnan sa bawat putahe. Hindi ito aksidente. Alam ng mga restaurant na nagsisimula ang gana sa mata at ilong. Kaya kahit busog ka na, kapag naamoy mo ang bagong lutong steak, parang biglang may extra space pa sa tiyan. May kinalaman din dito ang ating hormones. Hindi agad nararamdaman ng utak na busog ka na. Karaniwan ay umaabot pa ng humigit kumulang 20 minuto. Kaya sa buffet, mabilis tayong sumandok, kumain, at bumalik para sa second round. Isa pa, tandaan na hindi kailangang bawiin ang buong halaga ng binayad sa pamamagitan ng sobrang pagkain. Ang tunay na sulit ay iyong nabusog ka, nasarapan ka, at nakauwi kang komportable. Hindi yung paglabas mo ng restaurant ay kailangan mo nang i-unbutton ang pantalon habang nagdarasal na sana ay malapit lang ang sasakyan. May nagsasabi ring may hiwalay na tiyan para sa dessert. Nakakatuwang biro iyon, pero syempre, biro lang talaga. Ang nangyayari ay naiengganyo lang ang utak natin kapag may panibagong lasa at masarap na presentasyon. Kaya parang may extra room, kahit wala naman talaga. Sa madaling salita, mas napaparami ang kain natin sa buffet dahil sa kombinasyon ng psychology, biology, at environment. Gusto nating sulitin ang binayad, na-excite ang utak sa dami ng pagpipilian. Naaakit tayo sa magandang presentasyon ng pagkain. Naaapektuhan tayo ng mga taong kasama natin. At minsan ay hindi natin napapansing busog na pala tayo. Kaya sa susunod na mag-buffet kayo, tandaan ninyo, ang tunay na kalaban ay hindi ang dami ng pagkain sa mesa, kundi ang maliit na boses sa isip na paulit-ulit nagsasabing, "Isa pa, sulit pa." Hanggang sa susunod nating klase dito sa University of Life, ako si Professor Ipaliwanag, nagpapaalala na mas masarap ang pagkain kapag may tamang timpla ng disiplina. At mas masayang umuwi ng busog kaysa umuwing parang kailangan ng itulak papasok sa kotse.